Siya isa lang siyang dating empleyado na matagal nang baliw sa akin. Ang malamig na boses ni Adrian ay umalingaw-ngaw sa buong grand ballroom habang mahigpit na nakakapit si Maris sa lukot na ultrasound result sa loob ng kanyang bulsa. Sa harap ng mga kamera at ng babaeng may suot na diamanteng singsing ang lalaking pinangakuan niya ng buong buhay ay pinalabas siyang isang desperadang estranjero. Ang bawat kislap ng kamera ng mga mamamahayag ay tila patalim na bumabaon sa dibdib ni Maris. Nakatayo siya sa gilid ng engrandeng bulwagan ng Monteverde Hotel, suot ang isang simpleng murang bestida na binili pa niya sa ukay-ukay para sana sa gabing ito. Ilang oras pa lang ang nakakalipas nang tumawag sa kanya si Adrian, ipinangakong ipapakilala siya sa buong board of directors bilang kanyang tunay at legal na asawa. Ipinangako nitong sa wakas ay ililipat ang kanyang may sakit na ama sa pinakamagandang kwarto ng ospital matapos ang matagal nilang pagtatago ng kanilang civil wedding. Kaya siya pumunta rito, naglakas loob, na harapin ang mataas na lipunan, bit-bit ang isang maliit na papel mula sa klinika na nagpapatunay na magiging ama na ito. Ngunit ang bumungad sa kanya ay isang marang, yang anunsyo ng engagement ni Adrian Monteverde kay Celestine Araneta, ang kaisa-isang anak ng isang makapangyarihang senador. Ang buong paligid ay napuno ng palakpakan, habang ang lalaking nagsumpaan sa kanya sa harap ng Wes ay pilit na nililinis ang pangalan nito sa pamamagitan ng pagyapak sa kanyang danggal. Tumingin si Adrian sa direksyon ni Maris. Sa isang maikling sandali, nagtagpo ang kanilang mga mata. Walang bakas ng pagsisisi o pagmamahal sa mga mata ng lalaki, tanging isang malamig na babala na huwag gumawa ng eskandalo. Hinawakan pa nito ang kamay ni Celestine at hinalikan iyon sa harap ng nagkikislapang lente ng media. Naramdaman ni Maris ang pag-ikot ng kanyang paningin. Para siyang pinagbagsakan ng buong mundo. Lahat ng sakripisyo niya ang pagtatrabaho sa call center tuwing madaling araw, hanggang sa mamutla siya sa puyat ang pagpapadala ng halos buong sweldo para sa dialysis ng kanyang ama. Ang pagtitiis sa mga salita ng ibang tao dahil sa pagtatago ng kanilang kasal para lang maprotektahan ang reputasyon ni Adrian. Lahat ng iyon ay nauwi sa isang pampublikong sampal ng kahihiyan. Wala siyang naging halaga. Isa lamang siyang dumi sa paningin nila na kailangang walisin upang hindi makasira sa perektong imahe ng imperyo ng pamilya Monteverde. Lumapit ang galawang malalaking gwardya at walang pakundangang hinawakan si Maris sa magkabilang braso. Kinaladkad siya ng mga ito palayo sa ningning ng ballroom papunta sa madilim na pasilyo malapit sa exit ng mga empleyado kung nasaan ang mga basurahan. Hindi siya nanlaban. Namamanhid ang buong katawan niya habang ang kanyang isip ay patuloy na umuulit sa mga salitang binitawan ng kanyang asawa. Baliw, estranghero. Bago pa siya makalabas ng tuluyan sa malamig na gabi, humarang sa kanyang dadaanan si Attorney Valdez, ang matagal ng personal na abogado ng pamilya Monteverde. May inilabas itong isang makapal na brown envelope mula sa kanyang dalang briefcase. Tiningnan lamang ito ni Maris, blangko at pagod ang mga mata, ngunit ang kanyang mga kamay ay mahigpit pa ring nakakuyom sa loob ng kanyang bulsa, kung saan nakatago ang kinabukasan ng kanyang hindi pa isinisilang na anak. Huminga ng malalim ang abogado, tila naiinis sa abalang idinulot ni Maris. Ayon sa kanya, nasa loob ng sobre ang isang non-disclosure agreement at isang formal na kasunduan na nagpapawalang bisa sa anumang ugnayan ni Maris kay Adrian. Isang dokumento na kapag pinirmahan niya ay magpatantunay na hindi sila kailanman naging mag-asawa at pawang ilusyon lamang niya ang lahat. Kasama rin doon ang isang check na nagkakahalaga ng 10 milyong piso. Ipinaliwanag ng abogado na ang halagang iyon ay higit pa sa sapat para sa pagpapagamot ng kanyang amang naghihingalo. Kailangan lamang niyang pirmahan ang papel, tanggapin ang pera at lumayo. Kalimutan na nakilala niya si Adrian Monteverde. Ito raw ang pinakamagandang desisyon na maaari niyang gawin kaysa tuluyang kalabanin ng isang pamilyang kayang burahin ang pagkatao niya sa isang iglap.
Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa buong pagkatao ni Maris. Ang pagbanggit sa kanyang ama ang nagpabalik ng kanyang diwa mula sa pagkakagulat. Tiningnan niya ang tseke na nakaipit sa ibabaw ng mga papeles na puno ng kasinungalingan. 10 milyong piso kapalit ng kanyang danggal ng kanyang katapatan at ng karapatan ng batang nasa kanyang sinapupunan. Inaakala ba talaga ng lalaking minsan niyang tinawag na asawa na mabibili ng pera ang lahat ng sinira nito? Dahan-dahang kinuha ni Maris ang tseke. Tiningnan siya ng abogado na pilit itinatago ang isang mapangutyang niti, tila inaasahan na silawin siya ng pera, gaya ng lahat ng mahihirap na nakilala nito. Ngunit sa isang iglap pinunit ni Maris ang tseke sa gitna. Pinunit niya ito ng paulit-ulit hanggang sa maging maliliit na piraso bago niya ito ibinagsak at itinapon sa harapan ng nagulat na abogado. Ang mga piraso ng milyon-milyong pisong papel ay nagkalat sa mamahaling sapatos nito. Tiningnan niya ang abogado ng tuwid sa mata, ang boses niya ay nanginginig sa galit ngunit puno ng pagyelo at paninindigan. Sabihin mo sa duwag mong amo na hindi na bibili ang pagkatao ko at mas lalong hindi ko kailangan ng limos ng isang taong walang bayag para panindigan ang asawa niya. Pagkatapos bitawan ang mga salitang iyon, tinalikuran niya ang abogado at mabilis na naglakad palabas ng hotel. Sinuong niya ang malakas na buhos ng ulan sa kalsada nang walang payong, walang lingon likod, habang ang mga luha ay naguunahan sa pagpatak. Sa loob ng isang umaandar na lumang jeepney, basang-basa at naninginig ang buong katawan ni Maris. Kailangan niyang makapunta sa Monteverde Medical Center. Nangako si Adrian kaninang hapon na ililipat ang kanyang ama sa intensive care unit dahil lumalala na ang kondisyon nito sa ward. Kung wala na siyang asawa, kailangan niyang ilabas ang kanyang ama sa ospital na yon bago pa sila tuluyang itaboy. Tumunog ang kanyang lumang cellphone. Isang tawag mula sa ospital. Sumagot siya nang may matinding kaba sa kanyang dibdib. Sa kabilang linya, isang nurse ang laga-alinlangang magsalita. Humihingi ito ng tawag ng pansin bago ipinaalam ang isang balita na tuluyang dumurog sa huling natitirang piraso ng puso ni Maris. Pumanaw na ang kanyang ama, si Mang Cardo. Ayosanaz inatake ito sa puso at hindi na agapan dahil kulang sa pasilidad ang kwartong kinalalagyan nito. Nang tanungin ni Maris ng pasigaw kung bakit hindi ito nailipat sa ICU gaya ng napag-usapan, ang sagot ng nurse ay tila isang punyal na itinarak sa kanyang lalamunan. May direktiba raw mula sa opisina ng CEO na i-hold ang account ng pasyente. Walang pumasok na pondo mula sa opisina ni Adrian at mahigpit ang utos na walang espesyal na pag-aasikas o paglilipat na gagawin ng gabing iyon upang iwasan ang anumang issue sa pananalapi na makakaabot sa media. Upang protektahan ang kanyang malinis na pangalan at badyet para sa gabi ng kanyang engagement, hinayaan ni Adrian na mamatay ang ama ng babaeng pinakasalan niya. Ang hikbi ni Maris ay nalunod sa ingay ng malakas na ulan at harurot ng mga sasakyan sa kalsada. Wala siyang nagawa kundi yakapin ang kanyang sarili na kayuko habang nararamdaman ang bawat patak ng luha. Ang sakit na kanyang nararamdaman ay unti-unting nag-iba ng anyo. Ang pighati ay namuo at naging isang matigas, malamig na bato sa kanyang dibdib. Hinding-hindi niya mapapatawad ang mga Monteverde. Sila ang pumatay sa kanyang ama. 3 araw ang lumipas. Isang malungkot at tahimik na libing sa isang pampublikong sementer, yon na maputik. Nakatayo si Maris sa harap ng murang kabaong ng kanyang ama mag-isa, hawak ang isang payong na itim. Ang mga patak ng ulan ay tumatama sa kahoy na krus na may pangalan ni Mang Cardo. Hinaplos ni Maris ang kanyang tiyan. Dati ang bata sa kanyang sinapupunan ay simbolo ng pag-ibig at pag-asa. Ngayon, ito ang tanging dahilan kung bakit kailangan niyang patuloy na huminga at bumangon. Kinahapunan, isang pamilyar at mamahaling itim na sasakyan ang pumarada sa makitid at maputik na eskinita ng lugar kung saan nangungupahan si Maris.
Bumaba si Adrian, bakas sa mukha nito ang labis na pagkataranta, takot at pag-aalala bitbit ang isang bungkos ng mga bulaklak. Nalaman niya ang tungkol sa pagkamatay ni Mang Cardo at ang pagtangi ni Maris sa pera matapos iulat ng kanyang abogado ang nangyari. Sa kaibuturan ng kanyang hinarangang budi, naramdaman niya ang matinding pagsisisi. Hinahanap niya ang babaeng palaging nauunawaan ang kanyang mga kahinaan. Kumatok siya ng malakas sa pinto ng maliit na apartment. Walang sumasagot. Tinanong niya ang isang kapitbahay na nagwawalis sa labas. Nagkibit balikat lamang ang matanda at sinabing umalis na ang nakatira dyan kaninang madaling araw pa, wala man lang dalang maraming gamit at hindi nag-iwan ng anumang mensahe. Hindi makapaniwala si Adrian. Sinipa niya ang kahoy na pinto hanggang sa bumukas ito. Tumambad sa kanya ang isang madilim at bakanteng kwarto. Walang mga damit sa aparador. Walang mga litrato sa dingding. Walang kahit anong bakas na minsan ay may isang Maris Delgado na nagmahal sa kanya ng buong buo at naniwala sa kanyang mga pangako. Tuluyan na itong naglaho dala-dala ang isang sikretong hindi man lang niya nasilayan. Malayo sa kasinungalingan at ingay ng Maynila sa isang barkong bumabagtas sa madilim at maalon na karagatan patungong Iloilo, nakatayo si Maris sa gilid ng deck. Sinalubong niya ang malamig na hangin na tumatama sa kanyang mukha. Iniwan niya ang lahat maging ang sarili niyang mga pangarap upang ilayo ang kanyang anak sa mga halimaw na nagkukubli sa likod ng mararang yang kasuotan. Wala na ang mahinang Maris. Kailangan niyang mabuhay para sa kanyang anak at sisiguraduhin niyang balang araw, walang sinuman ang makakatapak muli sa kanyang danggal. Ang mahina ngunit nag-aalin lang ang katok sa pinto ay bumasag sa katahimikan ng hating gabi sa maliit na patahian ni Maris sa Iloilo. Huminto siya sa pag-andar ng kanyang lumang sewing machine. 3 taon na ang lumipas mula nang lisanin niya ang Maynila at takasan ng mapait na anino ni Adrian Monteverde, ngunit ang bawat hindi inaasahang tunog sa gabi ay nagpapabilis pa rin ng tibok ng kanyang puso. Tumingin siya sa isang maliit na higaan sa gilid ng kwarto kung saan mahimbing na natutulog ang kanyang 3 taong gulang na anak na si Joaquin. Dahan-dahan siyang lumapit sa bata at inayos ang kumot nito. Sa ibabaw ng dibdib ni Joaquin ay nakapatong ang isang kwintas na may palawit ng Santo Niño. Ang likuran ng palawit ay gawa sa isang kakaiba at makapal na metal. Ito ay maingat na ginawa at idinisenyo mismo ng kanyang yumaong ama na si Mang Cardo, isang magaling na inhenyero noong kabataan nito, bago pa man ito pinilit na maging isang ordinaryong mekaniko ng kumpanya. Naalala pa ni Maris ang inosenteng tanong ni Joaquin bago ito matulog kanina, isang tanong na madalas dumudurog sa kanyang puso. Nanay, nasaan po ba si tatay? Bakit hindi natin siya kasama? Niluno ni Maris ang pait sa kanyang lalamunan at sinagot ang bata ng isang pamilyar na kasinungalingan na ang ama nito ay nasa malayo at nagtatrabaho. Wala siyang balak na ipaalam sa anak ang katotohanan. Ang tanging hiling niya ay ang tahimik na buhay para sa kanilang dalawa. Malayo sa mga taong ginamit lamang sila. Muling umalingaw-ngaw ang katok. Tumayo si Maris, kumuha ng isang mabigat na kahoy na panukat bilang depensa at maingat na binuksan ang pinto. Tumambad sa kanya ang isang matandang lalaki na nakasuot ng medyo basa at gusot na formal na kasuotan. Pamilyar ang mukha nito. Siya si Attorney Velez, ang matagal ng kaibigan at lihim na abogado ng kanyang ama noong nabubuhay pa ito. Nagtataka man, pinatuloy niya ang matanda sa loob ng patahian. Walang maraming pasakali ay nilapag ni Attorney Velez sa ibabaw ng lamesang puno ng mga retaso ang isang kinakalawang na lata ng biskwit. Matagal ko itong itinago, Maris, gaya ng ibinilin sa akin ng iyong ama bago siya bawian ng buhay. Panimula ng abogado, ang boses ay mababa at seryoso. Sinabi niya na ibigay ko lamang ito sa iyo kapag lumipas na ang ilang taon, kapag nasa tamang edad na ang apo niya at kapag handa ka na. May panginginig sa mga kamay ni Maris nang dahan-dahan niyang buksan ang lumang lata. Sa loob bumungad sa kanya ang mga lumang notebook
na puno ng mga komplikadong asul na guhit at mathematical formulas, mga disenyo ng isang advanced navigation at logistics system. Ngunit ang kumuha ng kanyang atensyon ay isang formal na dokumento na may selyo at pirma ng yumaong Don Alejandro, ang dating chairman ng Monteverde Shipping at lolo ni Adrian. Binasa niya ang pamagat ng dokumento. Isa itong Trust Fund Agreement. Nakasaad dun na 15% ng kabuuang pagmamayari ng Monteverde Shipping ay legal na nakapangalan kay Ricardo Delgado, ang kanyang ama. Hindi lang isang simpleng empleyado ang ama mo, Maris. Paliwanag ni Attorney Velez, bakas ang lungkot sa mga mata nito. Siya ang utak sa likod ng teknolohi, yang nagligtas sa kumpanya mula sa pagkalugi 20 taon na ang nakakalipas. Bilang utang na loob at kapalit ng kanyang imbensyon, ibinigay sa kanya ni Don Alejandro ang 15% iyan. Napatakip si Maris sa kanyang bibig, hindi makapaniwala sa naririnig. Kung totoo ito, bakit kami naghirap? Bakit siya namatay na nagmamakaawa ng tulong mula sa mismong ospital nila? Dahil itinago ito ni Doña Carmen, mariing sagot ng abogado na tumutukoy sa ina ni Adrian. Nang mamatay ang matandang Don, ginamit ni Carmen ang kapangyarihan niya upang patahimikin ang ama mo. Tinakot niya si Mang Cardo na sasaktan kanya kung ilalabas niya ang dokumentong ito. Pinili ng ama mong magpakumbaba, magmukhang talunan at manahimik para protektahan ka, Maris. At itinago niya ang orihinal na kopyang ito sa akin. Sa ilalim ng dokumento ay may isang nakatuping papel. Sulat kamay ito ng kanyang ama. Basag ang boses ni Maris habang binabasa ang mga nang-inig na letra. Anak, ikaw ang pinakamahal, agang kayamanan ko, higit pa sa anumang shares o pera sa mundo. Patawarin mo ako kung hindi ko naibigay ang buhay na nararapat sa iyo. Ngunit tandaan mo, may danggal ang ating pamilya. Huwag kang yuyuko sa mga taong inaakala nilang nabibili ang lahat. Bumagsak ang mga luha ni Maris sa lumang papel. Ang kanyang ama, ang lalaking tinawag na hampas lupa ng pamilya Monteverde, ang taong hinayaan nilang mamatay sa isang masikip na ward dahil sa sinasabi nilang kawalan ng badyet ay siya palang magbuo ng kayamanang ipinagmamalaki nila. Isang matinding galit ang sumiklab sa kanyang dibdib. Naalala niya ang 10 milyong pisong tseke na ibinato sa kanya ng abogado ni Adrian. Barya lamang iyon kumpara sa tunay na halaga ng pinaghirapan ng kanyang ama na ninakaw ng mga Monteverde. Valid at legal ang dokumentong iyan hanggang ngayon, patuloy ni Attorney Velez. Kung gagamitin mo ito, kaya mong guluhin ang buong Board of Directors at bawiin ang para sa iyo. Ngunit binalaan din kita, Maris. Walang sinasanto ang pangkat ni Doña Carmen. Andang pumatay ang babaeng yon para sa kapangyarihan. Diningnan ni Maris ang natutulog na si Joaquin. Nakita niya ang inosenteng mukha ng bata na payapang humihinga, walang kamalay-malay sa kasamaan ng mundo. Hawak niya ngayon ang susi upang bawiin ang lahat ng kinuha sa kanila at ipaghiganti ang kanyang ama. Ngunit ang kapalit nito ay ang kapayapaan at kaligtasan ng kanyang anak. Umiling siya at dahan-dahang isinara ang lata, pinupunasan ang kanyang mga luha. Hindi ko ito magagamit, attorney. Tama na ang isang buhay na nawala sa pamilya namin. Hindi ko isusugal ang kaligtasan ni Joaquin para lang sa hustisya. Kailangan naming manatiling nakatago. Naiintindihan ng abogado ang takot ng isang ina. Hindi madaling kalabanin ng mga higante kapag mayroon kang batang pinoprotektahan. Nagpaalam ito bago mag-umaga at sinabing iisipin muna niya ang mga susunod na hakbang habang ang kinakalawang na lata ay naiwan sa ibabaw ng lamesa ni Maris. Pagsapit ng bukang liwayway habang mahimbing pang natutulog si Joaquin, lumabas si Maris upang pumunta sa palengke at pumili ng sariwang isda at ilang gamit sa pananahe. Umaasa siyang ang araw na ito ay magiging tulad ng mga nakaraang taon. Tahimik, simple at ligtas. Ngunit pagdating niya sa kanto ng sari-sari store, bigla siyang napahinto at mabilis na nagtago sa likod ng isang malaking post ng kuryente.
Sa hindi kalayuan, may dalawang malalaking lalaki na nakasuot ng itim na suit, isang bihirang tanawin sa kanilang maliit at mahirap na barangay. Hawak ng isa sa kanila ang isang litrato at mariing ipinapakita ito sa tindera. Kahit nasa malayo, malinaw na nakita ni Maris ang sarili niyang muka sa litratong hawak ng lalaki. May itinuro ang nag-aalangang tindera papunta sa direksyon ng kanilang inuupahang bahay. Nanlamig ang buong katawan ni Maris. Tumakbo ang isip niya. Wala siyang hinihinging sustento kay Adrian. Wala siyang ginagawang ingay sa loob ng 3 taon. Bakit na yun pa? Nahanap na nila siya at malenaw sa kilos ng mga lalaking ito na hindi sila naparito upang makipag-usap. Mabilis na tinalikuran ni Maris ang palengke. Ang bawat hakbang niya ay tila nakabaon sa semento dahil sa bigat ng kabang, ngunit pinilit niya maglakad ng natural para hindi mapansin. Sa kanyang isip, isa lang ang layunin: mauna sa mga lalaking iyon at mailabas si Joaquin sa bahay. Pagpasok niya ng pinto, hindi na siya nag-abalang ilapag ang mga binili. "Joaquin, anak, gumising ka na?" Bulong niya habang inililigpit ang ilang mahahalagang gamit sa isang maliit na bag. Nagkusot ng mata ang bata. "Nanay, bakit po?" "Aalis tayo, anak. Magbabakasyon tayo sa malayong lugar," sagot ni Maris habang nanginginig ang mga kamay sa pagtatali ng sapatos ng bata. Ang kanyang puso ay parang tambol na humahampas sa kanyang dibdib. Narinig niya ang tunog ng mga yabag ng sapatos na huminto sa harap ng kanilang bahay. Tok, tok, tok. Hindi katok ng isang kapitbahay. Ito ay katok ng awtoridad o ng mga taong alam na walang sinuman ang makakahadlang sa kanila. Maris Delgado, boses ng isang lalaki mula sa labas, malamig at walang emosyon. "Alam naming nandyan ka. Lumabas ka ng kusa o pipilitin namin ang sarili namin." Tumingin si Maris sa paligid. Masyadong maliit ang bahay para pagtaguan ng bata. Walang labasan sa bintana dahil nakarehas ang lahat. Napansin niya ang lata ng biskwit na naglalaman ng mga dokumento ng kanyang ama sa ibabaw ng lamesa. Mabilis niya itong ipinasok sa bag. Kung ito ang hinahanap nila, hindi ito dapat mapunta sa kanila. "Nanay, natatakot po ako," bulong ni Joaquin habang humihigpit ang hawak sa laylayan ng damit ni Maris. Hinalikhan ni Maris ang noo ng anak. "Huwag kang matakot, andito si nanay." Bumukas ang pinto sa isang malakas na sipa. Hindi man lang nag-atubiling pumasok ang dalawang lalaking nakasuit. Ang isa ay may peklat sa kilay, habang ang isa naman ay tila may hawak na maliit na radyo. "Akala mo ba matatago ka habang buhay sa isang liblib na barangay sa Iloilo?" Tanong ng lalaking may peklat, habang nililibot ang tingin sa loob ng maliit na bahay. "Marami ang lagahanap sa iyo, Maris. At sa totoo lang, hindi maganda ang utos na dala namin para sa iyo." Humarap si Maris, pinilit na maging matapang, kahit ang totoo ay nagdidilim na ang paningin niya sa sobrang takot. "Anong kailangan ninyo? Wala akong ginagawang masama. Wala akong inaabala." Tumawa ng mapakla ang lalaki at lumapit sa kanya. "Hindi sa amin ang utos. Sa Araneta ang utos. Ang kumpanya ng mga Monteverde ay ililista na sa stock market sa susunod na linggo at ayaw ng pamilya Araneta ng anumang backstory na maaring makasira sa imahe ng kanilang bagong merger. Ikaw ang tinuturing nilang banta." Biglang humakbang ang lalaki at dinampot ang bag ni Maris sa ibabaw ng kama. Agad na hinablot ito ni Maris. "Hindi ninyo pwedeng kunin yan." Mukhang may tinatago ka nga," sabi ng lalaki. Sinampal niya si Maris dahilan upang mapatalsik ito sa sahig. "Nanay!" sigaw ni Joaquin kasabay ng malakas na pag-iyak ng bata. "Huwag niyong saktan ang anak ko!" hiyaw ni Maris kahit naduguan na ang gilid ng kanyang labi. Sa desperasyong mailigtas si Joaquin, kinuha ni Maris ang mainit na takure na nasa kalan at ibinuhos ito sa paa ng lalaking humablot sa kanyang bag. Napadaing sa sakit ang lalaki at nabitawan ang hawak. Ito ang pagkakataon ni Maris. "Joaquin, takbo!" sigaw niya. Dinala niya ang bata sa likod ng bahay kung saan may isang maliit na bakanteng lote na puno ng matataas na damo.
Tumakbo sila ng mabilis, walang pakialam sa mga tinik na sumusugat sa kanilang mga binti. Narinig niya sa likuran ang pagmumura ng mga lalaki habang pilit silang hinahabol. "Nanay, masakit na po," iyak ni Joaquin. "Kaya mo yan anak, konti na lang," sabi ni Maris kahit na siya mismo ay kapos na sa hininga. Nang marating nila ang dulo ng damuhan, nakita nila ang isang lumang jeep na nakaparada na may kargang mga sako ng palay. Nagmamadaling umakyat si Maris at inakyat ang anak. "Manang pakiusap, tulungan niyo kami." Hindi na nagtanong ang matandang driver nang makita ang hitsura ni Maris at ang takot sa mga mata ng bata. Mabilis niyang pinaandar ang jeep bago pa man makalapit ang mga lalaking humahabol sa kanila. Habang papalayo ang jeep, tumingin si Maris sa malayo. Ang ilo-ilo na dati ay naging kanlungan nila ay hindi naligtas. Sa bawat pag-alon ng kalsada, naramdaman ni Maris ang pagbabago sa kanyang loob. Ang dati niyang pagiging mapagpakumbaba ay unti-unting napapalitan ng isang matinding determinasyon. Hindi na siya ang Maris na tatakbo at magtatago habang buhay. Ang mga taong ito ay kinalabit na ang maling tao, ang isang inang, handang gawin ang lahat para sa anak. Pagdating nila sa terminal ng bus, kinuha ni Maris ang kanyang cellphone. Nanginginig man ng kamay, tinawagan niya ang numerong matagal na niyang iniwasan. "Attorney Velez?" Boses niya matigas at puno ng pait. "Ihanda niyo ang lahat. Hindi na ako nagtatago. Uuwi na kami sa Maynila." Sa kabilang linya, matagal na katahimikan ng namayani bago sumagot ang abogado. "Sigurado ka ba, Maris, mapanganib ang hakbang na ito?" "Wala na kaming babalikan dito, attorney," sagot ni Maris habang tinitingnan ang natutulog na anak sa kanyang kandungan. "At hindi ko hahayaang lumaki si Joaquin na nagtatago sa anino ng mga Monteverde." Binaba niya ang telepono. Sa kanyang mga mata, hindi na luha ang namumuo, kundi ang apoy ng hustisya na matagal ng pilit na pinapatay. Ang huling yugto ng kanyang pagtatago ay natapos na. Simula na ng pagbawi. Ang malamig na hanging galing sa air conditioning ng bus ang nagpabalik sa diwa ni Maris. Nakasandal si Joaquin sa kanyang balikat, mahimbing pa ring natutulog, ngunit ang kanyang sarili ay gising na gising, handang harapin ang lungsod na sumira sa kanyang pangarap. Pagdating sa Maynila, hindi siya dumiretso sa anumang apartment. Sa tulong ni Attorney Velez, pansamantala silang nanirahan sa isang safe house sa isang tahimik na bahagi ng Quezon City. Hindi ito marangya, ngunit ligtas at malayo sa mga mata ng mga Araneta at Monteverde. Ngunit ang pagbabalik ni Maris ay hindi lamang para magtago. Kailangan niyang ilabas ang kanyang anak sa dilim. "Maris, ang mga dokumentong iniwan ng iyong ama ay hindi sapat para talunin sila sa isang iglap," babala ni Attorney Velez habang nakaupo sila sa hapagkainan, nakalatag ang mga kopya ng kontrata. "Kailangan nating makakuha ng konkretong patunay na ang 15% share na iyon ay hindi pa nila tuluyang mabubura sa official records ng kumpanya." Tumango si Maris. "Gagawin ko ang lahat, attorney. Ano ang unang dapat gawin?" "Ang Monteverde Shipping ay magdaros ng isang malaking shareholders briefing sa susunod na linggo para sa kanilang merger sa Araneta Group. Iyon ang pagkakataon natin. Kailangan mong magpakita roon bilang lehitimong stakeholder." Kinabukasan, nagsimula ang pagbabagong anyo ni Maris. Hindi na siya ang babaeng nakasuot ng ukay-ukay at laging nakayuko. Sa tulong ng perang naipon niya sa loob ng 3 taon sa Iloilo, bumili siya ng disenteng damit na pang-opisina. Hindi ito maluho, ngunit sapat para magbigay ng otoridad. Pinutol niya ang kanyang buhok at inayos ang kanyang hitsura, isang babaeng may paninindigan at hindi basta-basta matitinag. Dumating ang araw ng briefing. Ang Monteverde Hotel, ang lugar kung saan 3 taon ang nakararaan, ay nilight siya at tinawag na baliw ang siya ring magiging entablado ng kanyang pagbabalik. Pagpasok pa lang niya sa lobby, ramdam na ni Maris ang tensyon. Ang mga security personnel ay alerto at ang mga mamamahayag ay nagkukumpulan na sa labas. Naglakad si Maris ng tuwid, ang tindig ang kanyang ulo ay nakataas.
Hindi siya dumaan sa back exit gaya ng dati. Pumasok siya sa main entrance, dala ang kanyang self-confidence na parang isang sandata. Ma'am, invitation only po ang event na ito. Pigil sa kanya ng isang security guard. Hindi natinag si Maris. Kinuha niya mula sa kanyang bag ang isang opisyal na sulat na inihanda ni Attorney Velez. Ipakita mo ito sa inyong Chief of Security. Sabihin mo ang kinatawan ng Ricardo Delgado Estate ay narito para sa kanilang statutory right na dumalo sa pagpupulong. Naguluhan ng gwardya, ngunit sa tindi ng otoridad sa boses ni Maris, wala itong nagawa kundi tumawag sa kanyang superior. Pagkalipas ng ilang minuto, binuksan nito ang harang. Sa loob ng Grand Ballroom, halos mapuno na ng mga investors at miyembro ng board. Nakita ni Maris sa stage sina Adrian at Celestine. Ang lalaking dati niyang asawa ay mukhang pagod bakas sa mukha, ang stress ng paghahanda sa merger. Si Celestine naman ay nakasuot ng mamahaling alahas, nakangiti ng matamis sa mga kamera, mukhang reyna ng imperyo. Habang nagtatalumpati si Adrian tungkol sa bagong yugto ng Monteverde Shipping, dahan-dahang naglakad si Maris patungo sa gitna ng aisle. Agaw pansin ang kanyang presensya. Ang ilang mga empleyado na nakakakilala sa kanya ay nagbubulungan. Nang makita ni Adrian, si Maris nawala ang ngiti sa kanyang labi. Ang mikropono sa kanyang kamay ay halos mabitawan niya. Si Celestine, na nakapansin sa reaksyon ni Adrian, ay tumingin din sa direksyon ni Maris. Nanlaki ang mga mata nito sa pagkagulat, agad na pinalitan ng matinding galit. Anong ginagawa ng babaeng yan dito? Pasigaw na bulong ni Celestine, sapat para marinig ng mga nasa malapit. Hindi pinansin ni Maris ang ingay. Huminto siya sa harap ng stage. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Adrian. Hindi ito ang tingin ng isang asawang nagmamakaawa, kundi ang tingin ng isang negosyan teng may hawak ng baraha. Mr. Monteverde, boses ni Maris na umalingaw-ngaw sa buong ballroom, salamat sa sound system na nakabukas pa. Salamat sa imbitasyon, ngunit sa tingin ko may nakalimutan kayong i-update sa inyong shareholder list. Tumayo ang Chief of Security handang lumapit, ngunit itinaas ni Maris ang isang kamay. Huwag kayong lalapit. Ako ay isang shareholder at ang aking karapatan ay protektado ng batas. Nagkagulo ang mga investors. Ang mga camera ay mabilis na nakatutok sa kanila. Alam ni Maris na ito ang simula. Ang sikretong iningatan ng mga Monteverde sa loob ng 3 taon ay malapit ng mabunyag sa harap ng buong bansa. Maris! Bulong ni Adrian, ang boses ay puno ng halo-halong emosyon, pagkabigla, takot at pamilyar na pangamba. Hindi ako narito para sa iyo, Adrian, sagot ni Maris. Ang boses ay mahinahon pero may talim. Narito ako para sa husto siya ng aking ama. Bago pa man makapagsalita si Celestine, inilabas ni Maris ang isang kopya ng dokumento at iniangat ito para makita ng mga nasa stage at ng mga mamamahayag. Ang merger na ito ay walang bisa hanggat hindi binabayaran o kinikilala ang 15% stake ng Delgado Estate sa kumpanyang ito. Isang nakabibinging katahimikan ang gumalot sa buong ballroom. Ang mga muka ni na Adrian at Celestine ay unti-unting namutla habang ang mga investors ay nagsimulang magbulungan nagtatanong kung ano ang nangyayari. Nagsimimula na ang laro. At sa pagkakataong ito, hindi na si Maris ang talunan. Anong kalokohan ito? Singhal ni Celestine, mabilis na lumapit sa gilid ng stage habang pilit na pinapanatili ang kanyang poise sa harap ng mga camera. Sino ang nagpapasok sa babaeng ito? Security, alisin niyo siya dito? Hindi natinag si Maris. Nanatili siyang nakatayo sa gitna ng aisle parang isang estatwa ng hustisya na hindi matitinag ng anumang sigaw. Ang mga gwardya ay nag-aalangan dahil sa bawat galaw nila ay nakatutok ang mga lente ng media. Ang mga investor ay abala sa pagkuha ng larawan sa dokumentong hawak ni Maris. Si Adrian ay hindi makapagsalita
Nakatitig siya kay Maris, hindi sa dokumento. Nakikita niya ang pagbabago sa dating mahinin na asawa, ang kislap ng galit na pinalitan ng malamig na determinasyon. Hindi mo ako maaring paalisin, Celestine. Wika ni Maris. Ang kanyang boses ay malinaw at hindi nanginginig. Ang dokumentong ito ay pirmado ng yumaong Don Alejandro. Hanggat hindi ito naaayos sa korte, ang anumang transaksyong gagawin ninyo ngayong araw ay isang kriminal na akto ng panlilinlang sa mga stockholders. Sinungaling ka, sigaw ni Celestine, na nawawala na sa sarili at nakakalimutan ang kanyang imahe. Wala kayong shares. Isa lang kayong mahirap na pamilya na sumipsip sa kumpanya namin. Kung mahirap lang kami, bakit kailangan ninyong itago ang dokumentong ito ng 3 taon? Tanong ni Maris na naging dahilan upang mas lalong magkagulo ang mga investor. Ang tanong na iyon ay isang matinding sampal sa reputasyon ng mga Monteverde. Sa gitna ng tensyon, biglang tumayo si Doña Carmen mula sa kanyang upuan sa VIP table. Bagamat matanda na ang kanyang presensya, ay nananatiling mabigat. Maris Delgado, wika nito sa isang tono na puno ng lason. Akala mo ba ay matatakot mo kami sa isang lumang papel? Marami kaming abogado na kayang baluktutin ang batas na yan. Huwag po kayong mag-alala, Doña Carmen, sagot ni Maris habang nakatingin ng diretso sa matanda. Hindi po ako umaasa sa galing ninyong bumaluktot ng batas. Inihanda na po ito ng mga otoridad. Nakarehistro na ang reklamo sa SEC, Securities and Exchange Commission. Nang marinig ang salitang SEC, nagkaroon ng pabulong-bulong sa buong bulwagan. Ang mga investor ay nagsimulang mag-alala sa kanilang investment. Ito ang eksaktong sitwasyong nais iwasan ng mga Monteverde ang pagpasok ng mga regulatory bodies sa kanilang gusot. Adrian, gawin mo ang isang bagay, utos ni Celestine sa kanyang asawa. Hindi mo ba siya kayang paalisin? Si Adrian na napapalibutan ng mga katanungan mula sa media at ng mga investor ay hindi alam ang gagawin. Napatingin siya kay Maris at sa isang segundo nagtama ang kanilang mga paningin. Nakita ni Maris ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Adrian, ang pag-aalinlangan ng isang taong alam na ang katotohanan ay nasa panig ng babaeng kanyang pinabayaan. Security utos ni Adrian sa isang boses na halos pabulong. Ngunit hindi ito para paalisin si Maris, kundi para patigilin ang mga guard. Hayaan niyo siya. Adrian! Bulyaw ni Celestine. Kung may karapatan siya, hayaan nating ang batas, ang magpasya. Pagpapatuloy ni Adrian bagamat halatang nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang desisyong iyon ay pag-amin na hindi na niya kayang kontrolin ang sitwasyon. Sinamantala ni Maris ang pagkakataon. Tumingin siya sa mga media. Ang pamilyang ito ay nagtayo ng imperyo sa ibabaw ng kasinungalingan at pagtataksil sa mga taong tunay na nagtrabaho para sa kanila. Nayon oras na para malaman ninyo ang totoo. Naglakad si Maris papalapit sa stage hindi para sa gulo, kundi para harapin ang kanyang mga kaaway. Sa bawat hakbang niya, nararamdaman niyang gumuho ang takot na pilit na ikinulong sa kanya sa loob ng mahabang panahon. Ang sakit ng pagkamatay ng kanyang ama, ang hirap ng pagtatago sa Iloilo, at ang takot na baka mawala si Joaquin lahat ng yon ay nagbigay sa kanya ng lakas upang tumayo ngayon dito. Maris, usap tayo. Pakiusap ni Adrian nang makalapit siya sapat na mahina para hindi marinig ng mga tao. Hindi ko alam ang tungkol sa shares. Hindi ko alam ang ginawa ni Mama. Tiningnan siya ni Maris nang may halong awa at disgusto. Ngayon mo lang nalaman o? Ngayon mo lang piniling malaman dahil hindi na kita kayang takutin. Hindi ko akalain na aabot tayo sa ganito. Abot talaga tayo sa ganito, Adrian, sagot ni Maris. Dahil ang lahat ng ginawa ninyo sa amin may katumbas na presyo. Biglang lumapit si Celestine at pilit na kinuha ang dokumento mula sa kamay ni Maris. Nagkaroon ng kaunting agawan. Sa gitna ng kaguluhan, aksidenteng napul ni Celestine ang strap ng bag ni Maris dahilan upang bumagsak ang laman nito sa sahig. Tumalsik ang mga gamit ni Maris at sa gitna ng mga ito, nakita ng lahat ang isang letra.
To ni Joaquin ang batang kamukhang-kamukha ni Adrian. Tumigil ang lahat. Ang boses ni Celestine na kanina'y sumisigaw ay biglang naputol. Ang mga kamera ay mabilis na nakatutok sa litrato ng bata. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay naging mas mabigat pa kaysa kanina. Alam ng lahat ang implikasyon nito. Ang dating empleyado na baliw ay hindi lang pala nag-imbento ng kasinungalingan, mayroon silang anak. Tiningnan ni Maris ang litrato ng anak pagkatapos ay tumingin kay Adrian na ngayon ay mukhang nawala ng hininga sa gulat. Oo, Adrian. Wika ni Maris, ang kanyang boses ay malinaw na umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. May anak tayo, at siya ang huling taong hahayaan kong masaktan ninyo. Ang katahimikan sa loob ng Grand Ballroom ay halos nakakabingi. Ang tanging naririnig lamang ay ang mahinang ugong ng aircon at ang mabilis na pagtibok ng puso ng bawat taong naroon. Ang litrato ni Joaquin na nakalapag sa sahig ay tila isang bomba na sumabog sa gitna ng marang yang pagtitipon. Ang mga mamamahayag ay nag-uunahang kumuha ng litrato. Ang mga flash ng camera ay tila mga kidlat na bumibiyak sa ilusyong binuo ng pamilya Monteverde. Si Adrian ay hindi makagalaw. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa mukha ng bata sa litra. To ang mga mata nito ang hugis ng ilong, ang bawat detalye ay kopya ng kanyang sarili noong bata pa siya. Isang napakasakit at napakalinaw na katotohanan na hindi na niya maikakaila. Anak? Pabulong na tanong ni Adrian. Ang boses ay nanginginig at puno ng pagkalito. May anak tayo, Maris. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bago pa man makasagot si Maris, isang matinis na sigaw ang bumasag sa eksena. Si Celestine na pulang-pula na ang mukha sa galit at kahihiyan ay mabilis na dinampot ang litrato at pinunit-punit ito sa harap ng maraming tao. Hindi ito totoo. Gawa-gawa lang ito ng babaeng ito para makapanira. Bulyaw ni Celestine, ngunit halata sa kanyang boses ang kawalan ng seguridad. Adrian, huwag kang maniniwala sa kanya. Isa lang siyang manloloko. Ngunit hindi na nakikinig ang mga tao. Ang mga investors ay nagsimula ng mag-usap-usap. Ang tanong ay hindi na lamang tungkol sa shares ng kumpanya. Ito ay tungkol sa moralidad at integridad ng CEO na kanilang pinagkakatiwalaan. Dahan-dahang pinulot ni Maris ang mga piraso ng pinunit na litrato ni Joaquin. Hindi siya umiiyak. Hindi siya nagwawala. Ang bawat kilos niya ay puno ng dignidad. Tumayo siya ng tuwid at hinarap ang buong bulwagan. Hindi ko kailangang patunayan sa inyo ang pagkatao ng anak ko. Wika ni Maris ng may diin. Ang kailangan ninyong malaman ay ang katotohanan tungkol sa legalidad ng kasal ng lalaking ito. Itinaas muli ni Maris ang kanyang kamay. Hawak ang isang kopya ng PSA Certified Marriage Contract na inihanda niya bilang panangga sa araw na ito. Si Adrian Monteverde at ako ay ikinasal sa isang civil wedding, 3 taon na ang nakalilipas. Ang kasal na iyon ay hindi kailanman napawalang bisa. Sa mata ng batas ng Pilipinas, si Celestine Araneta ay hindi ang legal na asawa ni Adrian. Ang anumang property regime o conjugal assets na kinokontrol ninyo ngayon ay illegal. Isang gasps ang narinig mula sa mga miyembro ng board. Doña Carmen na hanggang kanina ay nananatiling matapang ay biglang napahawak sa kanyang dibdib at muntik nang mawalan ng malay. Ang kanyang pagkakamali ang pagtatago sa marriage contract na ito dahil akala niya ay kaya niyang burahin ang nakaraan ang naging mitsa ng kanilang pagbagsak. Bigamy, komento ng isang matandang investor sa likuran. Kinasuhan sila ng bigamy. Maris, pakiusap, lumabas tayo rito. Mag-usap tayo. Pakiusap ni Adrian, sinubukang hawakan ang braso ni Maris. Mabilis na iniwas ni Maris ang kanyang braso na tila nadidiri sa hawak ng lalaki. Wala na tayong dapat pag-usapan, Adrian. Ang usapan natin ay sa loob ng korte na magaganap. Security, sigaw ni Celestine sa mga guard. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na sila kumikilos.
Ang mga guard ay nag-aalangan na dahil ang bawat kilos nila ay nakapanood na ng publiko. Hindi mo ako mapapaalis sa pamamagitan ng Force Celestine, wika ni Maris habang humahakbang siya paatras patungo sa pinto. Dahil sa bawat segundo na nananatili ako rito, mas lalong nalulugi ang kumpanya ninyo dahil sa kawalan ng tiwala ng publiko. Huwag kang lalabas. Sigaw ni Celestine, susugod sana ito para saktan si Maris, ngunit mabilis siyang pinigilan ng mga staff. Habang naglalakad palabas si Maris, naramdaman niya ang matinding kaba sa kanyang dibdib. Hindi pa tapos ang laban. Alam niyang kapag nakalabas siya ng hotel na ito, magiging target siya ng mas matinding pag-atake. Ngunit sa sandaling ito ang pagbawi sa kanyang danggal ay nagsimula na. Pagkalabas ni Maris ng hotel, sinalubong siya ng nagkakagulong media. Ang bawat reporter ay may dalang mikropono, bawat isa ay gustong malaman ang detalye ng kanyang buhay. Ngunit hindi siya nagsalita. Pumasok siya sa isang sasakyang naghihintay sa kanya kung saan nakasakay si Attorney Velez. Maayos ba ang lahat? Tanong ng abogado. Nagkagulo sila, attorney, sagot ni Maris, habang nakahilig ang kanyang ulo sa bintana. Pinapanood ang mga security guard na pilit na pinapakalma ang mga tao sa loob. Maris, paglabas ng balitang ito, sigurado akong gagawin ng mga Araneta at ni Doña Carmen ang lahat para patahimikin ka. Lalo na't nalaman nilang may anak ka na, si Joaquin. Tumango si Maris. Ang kanyang mga mata ay naging mapanganib. Alam ko, kaya attorney ilabas na natin ang susunod na bala. Hindi lang bigamy ang kasalanan nila. Kailangan nilang bayaran ang lahat ng ginawa nila sa ama ko. Handa ka na bang harapin ang panganib? Tumingin si Maris sa isang picture ni Joaquin sa kanyang wallet. Ang kanyang anak ang kanyang inspirasyon, ang kanyang lakas at ang kanyang dahilan para manalo. Hindi na ako natatakot, sagot ni Maris. Dahil ang nanay na takot ay wala na. Ang natitira na lang ay ang nanay na handang gawin ang lahat para sa kanyang anak. Sa loob ng hotel si Adrian ay nakatayo sa gitna ng ballroom, nakatingin sa kawala, habang ang mga investors ay isa-isang naglalakad, palabas iniwan siya at ang kanyang imperyo na unti-unting gumuho. Ang kanyang pangarap na maging isang makapangyarihang leader ay nawasak at sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang siya ang mismong sumira nito. Ngunit si Celestine sa kabilang panig ng ballroom ay hindi tumitigil. Ang kanyang muka ay puno ng matinding puot habang may tinatawagan sa kanyang telpono. I don't care about the consequences, bulong ni Celestine sa kabilang linya. Find that child. Kill the mother if you have to. Basta makuha niyo ang bata. Gagawin ko ang lahat para hindi sila makapunta sa korte. Ang laro ay hindi lang pala usapin ng shares at kasal. Ito ay naging labanan na ng buhay at kamatayan. Ang tensyon sa labas ng hotel ay tila isang mitya na handa ng sumabog. Habang ang buong bansa ay abala sa pag-uusap tungkol sa eskandalo ng mga Monteverde, si Maris ay abala sa pagtitiyak na ligtas si Joaquin. Inilipat niya ang bata sa isang malayong probinsya sa pangangalaga ng isang pinagkakatiwalaang matandang yaya habang siya ay nanatili sa Manila para harapin ang bakbakan sa korte. Pagkalilipas ng ilang araw, ang inaasahang demandahan ay nagsimula. Ang korte ay punong-puno ng mga reporters, mga curious na mamamayan at mga abogadong nakasuot ng mamahaling suit. Ang kasong bigamy at ang petition for annulment of marriage sa pagitan ni Adrian at Celestine ay naging sentro ng usap-usapan. Nakatayo si Maris sa hallway ng korte, suot ang isang simpleng puting bestida na sumasalamin sa kanyang katapatan. Katabi niya si Attorney Velez. Sa kabilang dulo, nakita niya si Doña Carmen na kahit nasa ilalim ng matinding pressure ay nananatiling matapang at puno ng paghamak habang nakatingin sa kanya. Si Adrian naman ay mukhang hindi natutulog ng ilang araw. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa pagtingin kay Maris at sa kanyang ina. Handa ka na ba? Tanong ni Attorney Velez. Kailangan kong maging handa, sagot ni Maris.
Nang buksan ang pintuan ng courtroom, pumasok ang lahat. Sa loob, nagsimula ang paghaharap ng mga ebidensya. Ang kaso ay mabilis na lumiko pabor kay Maris. Ang mga dokumentong inilabas niya ang orihinal na marriage contract at ang record ng PSA ay hindi na mapasinungalingan. Your Honor, wika ng abogado ni Celestine na pilit na naghahanap ng butas. Ang marriage contract na ito ay hindi kinikilala dahil ayon sa aming records, ito ay isang private ceremony lamang at hindi na irehistro ng maayos sa munisipyo. Gumiti ng bahagya si Attorney Velez. Your Honor, narito po ang certification mula sa mismong munisipyo kung saan naganap ang kasal. Lahat ng documentary stamps at signatures ay authentic. Mayroon din kaming mga saksi ang dating parish priest na nag-officiate ng seremonya at ang mga ninong na pumirma. Isa-isang tinawag ang mga saksi. Ang bawat salita nila ay para mga martilyong nagbabasag sa depensa ni na Celestine at Doña Carmen. Si Adrian na nakaupo sa witness stand ay hindi na makatingin sa kahit kanino. Nang tanuhin siya ng hukom kung totoo ang kasal, matagal siyang tumahimik. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Tumingin siya kay Maris, ang mga mata ay puno ng pagsisisi at pagkalito. Adrian Monteverde, wika ng hukom. Sagutin mo ang tanong. Ikaw ba ay ikinasal kay Maris Delgado? Opo, pabulong na sagot ni Adrian. Ngunit sapat na yon upang marinig ng buong silid. Isang malakas na bulungan ang sumiklab. Si Celestine ay napatayo sa galit, muntik na siyang pagsabihan ng bailiff. Adrian, ano ang ginagawa mo? Tama na, Celestine, wika ni Adrian. Ang boses ay pagod na pagod. Tama na ang kasinungalingan. Ang desisyon ay lumabas bago maghapon. Ipinawalang bisa ng hukom ang anumang pagkilala sa kasal ni na Adrian at Celestine dahil sa pag-iral ng isang naunang legal na kasal. Ang mga property holdings na ipinangalan sa pagitan ni na Adrian at Celestine ay idineklarang null and void. At ang pinakamabigat sa lahat, ang kaso ng bigamy laban kay Adrian ay formal na isinampa, habang ang kaso ng fraud and falsification of public documents laban kay Doña Carmen ay sinimulan na rin. Paglabas ng courtroom, sinalubong si Maris ng napakaraming kamera. Hindi na siya nagtatago. Huminto siya at humarap sa mga mamamahayag. Ang hustisya ay para sa lahat, hindi lang para sa mga taong may pera, wika ni Maris sa mikropono. Hindi ako narito para maghigante. Narito ako para ipakita na ang bawat karapatan ng isang ina at anak ay may halaga. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, isang mensahe ang pumasok sa kanyang telepono. Isang numero na walang caller ID. Pinuksan niya ito. Isang video. Ang video ay nagpapakita kay Joaquin na nakatali sa isang upuan sa isang madilim na lugar. Sa background, maririnig ang boses ni Celestine na humahalakak. Akala mo ba tapos na Maris, nanalo ka sa korte, pero sa totoong buhay? Titingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo kapag wala ng anak mo. Nanlamig ang dugo ni Maris. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang telepono. Ang panalo sa korte ay tila walang saysay kumpara sa buhay ng kanyang anak. Attorney, tawag ni Maris ang kanyang bose, ay nanginginig sa galit at takot. Kailangan nating umalis ngayon din. Nasa kamay nila si Joaquin. Dali-daling sumakay si Maris sa sasakyan. Hindi na siya nag-isip. Hindi na siya humingi ng tulong sa pulis, siya dahil alam niyang hindi sila aabot. Alam niya kung saan ang lokasyon, ang lugar na pamilyar sa kanya mula sa mga lumang dokumento ng kanyang ama na dati niyang binasa. Isang lumang warehouse sa may pier ng Cebu, ang lugar kung saan unang ginamit ng kanyang ama ang teknolohiyang inimbento nito. Habang bumabagtas sila patungong pier, kinuha ni Maris ang lumang pendant ng Santo Niño na suot-suot niya sa kanyang leeg. Pinindot niya ang nakatagong switch sa likuran. Isang maliit na pulang ilaw ang nag-blink sa dashboard ng kanyang cellphone. Hahanapin kita, anak. Bulong ni Maris, ang bawat pag-ikot ng gulong ay isang pangako. Hindi mo na kailangang matakot. Nandito na si nanay.
Sa loob ng warehouse, naririnig ni Joaquin ang boses ni Celestine na galit habang nag-aayos ng mga gamit. Siguraduhin ninyong hindi sila makakalapit. Kapag nakita niyo ang sasakyan ni Maris, putukan niyo agad. Ang huling yugto ng laban ay hindi na sa pagitan ng mga abogado. Ito ay sa pagitan ng isang baliw na babae na nawala ng lahat at ng isang inang handang maging halimaw para iligtas ang kanyang anak. Ang bawat segundo ay parang isang habambuhay. Sa loob ng sasakyang mabilis na binabaybayang daan patungong pier ng Cebu, hindi matanggal ang paningin ni Maris sa screen ng kanyang cellphone kung saan patuloy na kumukurap ang pulang tuldok ng GPS. Maris, tumawag na ako ng backup mula sa lokal na presinto. Wika ni Attorney Velez na bakas ang pag-aalala sa mukha. Ngunit pakiusap, huwag kang gagawa ng anumang padalos-dalos na hakbang. Kapag nakarating tayo doon, hayaan mong ang mga pulis ang rumespond. Hindi na sila abot, attorney. Matigas na sagot ni Maris. Ang kanyang mga mata ay matalimpuno ng apoy na hindi kayang patayin ng kahit anong takot. Kilala ko ang mga Araneta. Hindi sila nagbabanta kung hindi nila kayang gawin. Ang bawat sandaling ginugugol natin sa paghihintay ay isang panganib para sa anak ko. Nang marating nila ang dulo ng pier, ipinag-utos ni Maris na itabi ang sasakyan sa likod ng mga nagtataasang container van. Ang paligid ay madilim, tanging ang liwanag ng buwan, at ang mga malalayong post ng ilaw sa pantalan ang nagsisilbing gabay. Naririnig nila ang hampas ng alon sa pampang at ang malakas na ugong ng makina ng isang malaking barko o nagkakarga ng mga container. Dahan-dahang lumabas si Maris. Bitbit niya ang isang maliit na flashlight at ang kanyang determinasyon. Habang naglalakad, naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin sa Cebu, isang lugar na puno ng masasakit na alaala, ngunit na yon ay magiging saksi sa kanyang pagbawi sa lahat. Nanay? Nasaan po si nanay? Ang mahinang boses ni Joaquin ay umaalingaw-ngaw mula sa loob ng warehouse, sapat para marinig ni Maris kahit malayo siya. Huminto si Maris. Ang boses ng kanyang anak ay parang punyal na humihiwa sa kanyang puso. Dito ka lang, attorney? Bulong ni Maris bago ito tuluyang iwan sa dilim. Gamit ang kanyang kaalaman sa estruktura ng warehouse na itinayo ng kanyang ama, pumasok si Maris sa pamamagitan ng isang maliit na ventilation duct sa likuan. Hindi ito alam ng mga tauhan ni Celestine. Habang gumagapang sa loob ng madilim na espasyo, inaalala niya ang bawat disenyo na itinuro sa kanya ni Mang Cardo noong bata pa siya. Sa loob nakita niya si Celestine na naglalakad ng pabalik-balik, hawak ang isang baril, habang si Joaquin ay nakatali sa isang upuang bakal. Ang bata ay humihikbi, ang kanyang mga mata ay namamaga sa kakaiyak. Kapag hindi dumating si Maris sa loob ng 10 minuto, tapusin niyo na ang bata, sigaw ni Celestine sa kanyang 2 tauhan. Hindi na naghintay si Maris. Gamit ang isang mabigat na tubo na nakita niya sa duct, hinampas niya ang switch ng kuryente ng warehouse. Bzzzt! Namatay ang lahat ng ilaw. Ano yun? Sigaw ng isa sa mga tauhan. Sa gitna ng kadiliman, gumalaw si Maris. Gamit ang pamilyar na daanan, mabilis siyang bumaba mula sa itaas at sinalubong ng isang malakas na sipa ang tauhang humahawak sa baril. Nagkagulo ang paligid. Ang mga putok ng baril ay bumasag sa katahimikan ng gabi, ngunit walang tumama kay Maris. Siya ay parang isang anino na alam ang bawat sulok ng lugar. Maris, alam kong nariyan ka, sigaw ni Celestine, pilit na nagpapaputok sa dilim. Celestine, tapos na ang laro, hiyaw ni Maris. Ang boses ay nanggagaling sa kung saan-saan. Nang makita ni Maris ang pagkakataon, mabilis siyang tumakbo patungo kay Joaquin. Anak? Nanay? Ngunit bago pa niya marating ang anak, isang kamay ang humablot sa kanyang buhok at mabilis siyang itinulak sa pader. Si Celestine. Ang mukha nito ay puno ng pot, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Akala mo ba mananalo ka? Wika ni Celestine, itinutok ang baril sa noo ni Maris. Dito magtatapos ang lahat,
Wala nang magmamana ng mga shares mo at wala na ring magiging asawa ni Adrian. Hinding-hindi mo matatalo ang isang inang handang mamatay para sa kanyang anak, wika ni Maris nang walang pag-aalinlangan. Sa isang mabilis na kilos, pinindot ni Maris ang button ng GPS tracker sa kanyang pendant. Isang malakas na signal ang dumaloy sa cellphone ni Attorney Velez sa labas na agad namang nag-trigger ng alarm sa mga pulis. Biglang bumukas ang pintuan ng warehouse, hindi ng mga tauhan ni Celestine, kundi ng mga SWAT team. "Drop the weapon!" Sigaw ng mga pulis. Natigilan si Celestine. Ang kanyang mga tauhan ay mabilis na sumuko at napasailalim sa sahig. Ngunit si Celestine sa kanyang pagkakataong mawalan ng katinuan ay pilit na ipinaputok ang baril kay Maris. Ngunit bago pa man tumama ang bala, isang lalaki ang humarang sa pagitan nila. Si Adrian. Humahangos na pumasok si Adrian sa loob ng warehouse. Ang kanyang balikat ay tinamaan ng bala na para sana kay Maris. Bumagsak siya sa sahig, humihingal sa sakit. "Adrian," sigaw ni Maris. Hindi niya inasahan ang pagdating nito. Si Celestine ay agad na dinamba ng mga pulis at kinabitan ng posas. Habang kinakaladkad siya palabas, tumingin siya kay Maris nang may sumpa. "Hindi pa tayo tapos, Maris. Hindi pa tayo tapos." Ngunit hindi na siya pinakinggan ni Maris. Mabilis siyang tumakbo kay Joaquin at kinalag ang mga tali nito. Niyakap niya ang kanyang anak ng napakahigpit sabay halik sa bawat bahagi ng mukha nito. "Nanay! Nanay!" Iyak ni Joaquin. Tumingin si Maris kay Adrian na nakahandusay sa sahig duguan at nanghihina. Sa kanyang mga mata makikita ang halo-halong emosyon, pait-awa at ang katotohanang, kahit anong gawin ni Adrian, ang sugat na iniwan nito sa kanilang pamilya ay mananatili. "Bakit mo ginawa yun?" tanong ni Maris. Ang kanyang boses ay nanginginig. Dahil ikaw at si Joaquin lang ang natitirang tama sa buhay ko," bulong ni Adrian bago siya mawala ng malay. Ang gabi ay nagtapos sa mga sirena ng ambulansya at pulis. Ang warehouse na saksi sa lahat ng kasamaan ay magiging saksi na rin sa pagtatapos ng pagtatago ni Maris at sa simula ng pananagutan ng mga Monteverde at Araneta. Ang mga sirena ay umaalingaw-ngaw sa buong pantalan, isang ingay na tila humuhuni ng wakas para sa mga taong nagdulot ng gulo sa buhay ni Maris. Habang isinasakay si Adrian sa ambulan, hindi siya binitawan ng tingin ni Maris. Ang lalaking minsang naging mundo niya, ang lalaking naging dahilan ng kanyang pinakamalaking pighati, ay nakahandusay ngayon nagbabayad ng utang sa isang pagkakataong huli na para sa kanilang dalawa. "Nanay, masakit po ang kamay ko," mahinang wika ni Joaquin. Mabilis na ibinalik ni Maris ang kanyang atensyon sa anak. "Patawad, anak. Halika na." Hindi siya sumama sa ambulansa ni Adrian. Sa halip, hinayaan niyang ang mga medical team ang umasikaso rito. Ang kanyang prioridad ay ang kanyang anak. Habang kinakausap siya ng mga pulis para sa statement, ramdam ni Maris ang isang kakaibang kapayapaan. Tapos na ang pagtatago. Tapos na ang takot. Pagkalipas ng ilang araw, ang Maynila ay tila nagbago ng ihip ng hangin. Ang mga headlines sa diaryo at telebisyon ay puro tungkol sa pagbagsak ng Imperyong Monteverde. Si Celestine Araneta ay formal ng nakulong, habang si Doña Carmen ay kinasuhan ng multiple counts of fraud at conspiracy to kidnap. Ang kanilang yaman na naging dahilan ng kanilang pagiging mapagmataas ay kinumpiska ng gobyerno bilang bahagi ng investigasyon. Isang hapon, habang nagpapahinga si Maris sa isang temporary apartment, dumating si Attorney Velez. May dalang mga bagong dokumento ang abogado. "Maris, ang Monteverde Shipping ay nasa ilalim na ng receivership ng korte," wika ng abogado. "Dahil sa ebidensya ng 15% share na iniwan ng iyong ama at dahil sa annulment ng lahat ng maling transaksyon, ikaw ang kinikilalang may pinakamalaking say sa magiging direksyon ng kumpanya." Tumingin si Maris sa labas ng bintana.
Ang lungsod na dati niyang kinatatakutan ay tila maliit na lamang sa kanyang paningin. Gusto ko silang patakbuhin, attorney. Ngunit hindi para sa yaman. Gusto kong baguhin ang sistema. Ang kumpanyang ito ay itinatag ng dugo at pawis ng ama ko, hindi para pagyamanin ang mga taong gahaman. Iyon ang tamang desisyon, sagot ni Velez. Samantala sa isang pampublikong ospital kung saan nakaditin ang mga bilanggo, nakatanggap si Maris ng balita mula sa doktor ni Adrian. Ang bala ay hindi tumama sa critical na organ, ngunit si Adrian ay mananatiling mahina sa mahabang panahon. Humihingi ito ng pagkakataong makausap si Maris. Sa kabila ng pag-aalinlangan, nagdesisyon si Maris na pumunta. Hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa isang pangangailangan na magbigay ng pinal na salita. Pagpasok ni Maris sa kwart, nakita niya si Adrian na nakahiga sa kama balot ng benda ang balikat. Nang makita siya nito, isang mapait ng ngiti ang namutawi sa labi ni Adrian. Maris, salamat sa pagpunta, mahinang wika nito. Narito ako para sa anak ko, Adrian. Wika ni Maris nang may diin. Wala nang iba. Alam ko? Tumingin si Adrian sa kisame bakas ang pagsisisi. Hindi ko akalain na aabot ako sa ganito. Ang akala ko pera at posisyon ang lahat. Hindi ko nakita na ang pinakamahalagang bagay pala ay nasa tabi ko na noon pa. Pinili mong hindi makita, sagot ni Maris. Pinili mong maniwala sa kasinungalingan ng nanay mo at sa pangako ng kapangyarihan. Pwede pa ba tayo magsimula pala kay Joaquin? Tanong ni Adrian, ang boses ay puno ng pakiusap. Huminga ng malalim si Maris. Tiningnan niya ang lalaking naging asawa niya. Ang sakit, ang galit, ang lahat ng pait na naramdaman niya sa loob ng 3 taon ay tila naglaho na hindi dahil sa napatawad na niya ito ng lubusan, kundi dahil sa wala na itong puwang sa kanyang buhay. Adrian, nakita ko ang anak ko na nakatali sa upuan. Naramdaman ko ang takot na baka hindi ko na siya makita muli. Ang lahat ng yon dahil sa mga maling desisyon mo, sabi ni Maris. Ang pagiging magulang ay hindi isang tungkulin na pwede mong balikan kapag naging mag-inhawa na ang lahat. Isa itong obligasyon na dapat mong panindigan mula sa simula. Binigyan mo ako ng sakit na hindi kayang bayaran ng kahit anong pera. Tumulo ang luha ni Adrian. Tanggap ko. Handa akong magbayad sa lahat ng kasalanan ko. Magbabayad ka sa korte at magbabayad ka sa sarili mong konsensya, wika ni Maris. Pero para sa atin, tapos na tayo. Ang relasyon natin ay nabaon na sa nakaraan nung pinili mong itakwil ako sa harap ng media. Tumalikod si Maris. Bago siya lumabas ng kwarto, huminto siya sandali. Bibigyan kita ng karapatang makita ang anak mo dahil karapatan ni Joaquin na malaman ang katotohanan. Pero huwag kang mag-aakalang makakabalik ka sa buhay ko. Ang Maris na kilala mo ay wala na. Paglabas ni Maris sa ospital, sinalubong siya ng liwanag ng papalubog na araw. Ramdam niya ang gaan sa kanyang dibdib. Ang bawat bigat, bawat takot at bawat agam-agam ay naiwan na sa loob ng silid na iyon. Sa labas naghihintay si Joaquin, hawak ang kamay ni Attorney Velez. Tumakbo ang bata patungo sa kanya. Nanay! Inakap ni Maris si Joaquin ng napakahigpit. Sa wakas, malaya na sila. Hindi na sila kailangang magtago. Hindi na nila kailangang matakot. Ang bagong buhay na matagal na nilang pinang-arap ay nasa kanila ngayon. Isang buhay na hindi na nakadepende sa kahit sinong lalaki o sa kahit anong imperyo. Ito ay buhay na sila ang nagmamay-ari. Ang mga sumunod na buwan ay naging panahon ng paghilom at pagtatatag ng bagong pundasyon. Habang abala ang korte sa paglilitis sa mga Araneta at kay Doña Carmen, si Maris ay abala sa pag-aayos ng Monteverde Shipping. Hindi na ito ang kumpanyang dati ay pinatatakbo ng pananakot at korupsyon. Sa ilalim ng pamumuno ni Maris bilang pangunahing stakeholder, binago niya ang kultura ng kumpanya. Nagtayo siya ng isang departamente para sa mga empleyadong tulad ng kanyang ama, mga manggagawang may dedikasyon, ngunit madalas na nababalewala.
Ginamit niya ang mga pondo ng kumpanya upang magtatag ng Delgado Medical Foundation na nagbibigay ng libreng serbisyo para sa mga pasyenteng nangangailangan ng dialysis at iba pang critical na operasyon. Ang bawat sentimo ay hindi na napupunta sa mga luho ng mga araneta, kundi sa pagtulong sa mga taong nasa sitwasyong kinalagyan din niya dati. Sa loob ng isang maaliwalas na opisina, nakaupo si Maris habang binabasa ang mga ulat mula sa kanyang mga manager. Pumasok si Attorney Velez na may dalang isang makapal na dokumento. Maris, tapos na ang lahat, wika ng abogado. Ang hatol sa korte ay lumabas na. Si Celestine ay nahatulan ng 15 taon na pagkakakulong dahil sa kidnapping at grave coercion. Si Doña Carmen naman ay makukulong ng 10 taon dahil sa falsification of documents at fraud. Si Adrian, dahil sa pagtulong niya noong gabi ng pagliligtas kay Joaquin at sa kanyang kooperasyon sa investigasyon siya, ay nakatanggap ng probation, ngunit tuluyan na siyang tinanggal sa posisyon sa kumpanya. Tumango si Maris. Hindi siya nakaramdam ng saya o tuwa. Nakaramdam lamang siya ng hustisya na sa wakas ay naibigay. Salamat, attorney, sa lahat ng tulong mo. Ano ang plano mo, Maris? Ang kumpanya ay maayos na ang takbo. Hindi mo na kailangan magtrabaho ng ganito katindi. Tanong ng matanda. Numiti si Maris. Hindi ko ito ginagawa para sa kumpanya, attorney. Ginagawa ko ito para ipakita na ang mga taong tulad namin, mga taong minamaliit, ay may kakayahang magpatakbo ng isang imperyo ng may danggal. Pagkalipas ng ilang araw, nagpasya si Maris na dalhin si Joaquin sa sementero, kung saan nakahimlay ang kanyang ama. Suot-suot nila ang kanilang pinakamagandang damit. Sa harap ng krus ni Mang Cardo, inilapag ni Maris ang isang buke ng mga bulaklak. Tay bulong ni Maris habang hinahaplos ang lapida. Nagawa na natin. Wala na ang mga taong nagpahirap sa atin. Ang kumpanyang pinaghirapan mo ay nasa tamang kamay na at ang bawat benta nito ay nakakatulong na sa mga taong katulad mo. Tumingin si Joaquin sa litrato ng lolo niya sa lapida. Lolo, magaling po ba ako? Napanghiti si Maris at niyakap ang anak. Oo naman, anak. Ikaw ang pinakamagaling. Habang naglalakad sila palabas ng sementer, nakita niya si Adrian na nakatayo sa dikalayuan. Mukhang payat ito, nakasuot ng simpleng damit at gumagamit pa rin ng tungkod. Nang makita siya nito, tila nag-alangan si Adrian kung lalapit ba. Humarap si Maris kay Joaquin. Joaquin, anak, puntahan mo si tatay. Maglaro muna kayo saglit habang naghihintay ako rito. Tumakbo si Joaquin patungo kay Adrian. Nakita ni Maris ang pag-iyak ni Adrian nang yakapin siya ng bata. Sa sandaling iyon, alam ni Maris na tama ang kanyang desisyon. Hindi niya pinagkaita ng anak ng ama, ngunit hindi rin niya pinayagan ang kanyang sarili na muling mapabilang sa mundong iyon. Habang pinagmamasdan silang dalawa, naramdaman ni Maris ang huling piraso ng pait na kumakawala sa kanyang puso. Wala na ang galit, wala na ang takot. Ang natitira na lang ay ang isang babaeng nakatayo sa sarili niyang mga paa, isang inang nagtagumpay sa hamon ng buhay, at isang lider na napatunayang ang danggal ay hindi nabibili. Sa kalayuan ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nagbibigay ng gintong kulay sa buong paligid. Ito na ang simula ng kanyang tunay na buhay. Isang buhay na puno ng pag-asa, pagmamahal at kapayapaan. Ang nakaraan ay mananatiling aral, ngunit ang hinaharap ay sa kanya na. 5 taon ang nakalipas. Ang sikat ng araw ay tumatagos sa malaking bintana ng isang bahay sa isang tahimik na subdivision sa Cebu, ang lungsod kung saan nagsimula ang lahat ng hirap at ginhawa. Sa loob abalang-abala si Joaquin sa kanyang mga libro. Siya ay isa na ngayong masayahin at matalinong bata, laging nang ungguna sa kanyang klase. Sa labas sa isang garden na puno ng mga bulaklak nakaupo si Maris habang humihigop ng mainit na kape. Hindi na siya ang babaeng laging nagmamadali, hindi na ang inang laging nakatingin sa paligid dahil sa takot. Ang kanyang mukha
ay payapa ang bawat guhit ng hirap noon ay napalitan ng kislap ng isang taong tunay na malaya. Ang Monteverde Shipping ay patuloy na nagtatagumpay, ngunit hindi na ito ang pokus ng kanyang buhay. Ang kanyang puso ay nasa pagtatatag ng mas maraming scholarship programs para sa mga batang tulad ni Joaquin, mga batang may pangarap, ngunit kinukulang sa pagkakataon. Tumunog ang kanyang cellphone, isang video call mula sa ibang bansa. Nanay, look! Masayang boses ni Joaquin mula sa kabilang linya. Nanalo ako sa math competition. Ang galing naman ng anak ko, sagot ni Maris. Punong-puno ng pagmamalaki ang kanyang mga mata. Sa tabi ni Joaquin, nakita niya si Adrian. Bagamat payat pa rin ang pangangatawan, baka sa mukha nito ang kapayapaang matagal na nitong hinahanap. Sila ay nasa ibang bansa para sa isang medical check-up ni Adrian. Bagamat hindi na sila kailanman muling naging magkasama bilang mag-asawa, natuto silang maging magulang ng may paggalang sa isa't isa. Pinaba ni Maris ang telepono at tumingin sa malayo. Sa di kalayuan nakita niya ang isang pamilyar na anino. Si Attorney Velez na ngayon ay retired na at madalas na bumibisita sa kanya para maglaro ng chess. Masaya ka na ba, Maris? Tanong ng matanda habang inilalapag ang chessboard. Tumingin si Maris sa kanyang paligid sa payapang garden sa bahay na kanyang pinaghirapan at higit sa lahat sa kaisipang, ang kanyang anak ay lumalaki ng may danggal. Dati akala ko ang kaligayahan ay nakadepende sa pagmamahal ng ibang tao. Wika ni Maris ng may niti. Akala ko kailangan kong maging asawa ng isang mayaman para magkaroon ng halaga. Ngunit na yung nakatayo ako rito, nalaman ko na ang tunay na danggal ay hindi nanggagaling sa labas. Ito ay nanggagaling sa kung paano mo pinrotektahan ang iyong sarili at kung paano mo pinanindigan ang iyong katotohanan. Tama ka, Maris. Ang lahat ng hirap mo ay sulit, sagot ni Velez. Tumayaw si Maris at naglakad patungo sa kanyang garden. Sa gitna nito ay may isang maliit na rebulto ng Santo Niño na inilagay niya bilang pag-alaala sa lahat ng mga pagsubok na kanilang nalampasan. Hindi na siya ang Maris Delgado na dating nilight sa Grand Ballroom. Hindi na siya ang babaeng nagtago sa takot sa Iloilo. Siya na ngayon ang babaeng nagpatunay na ang isang inang nagmamahal ay walang kinatatakutan. At ang isang babaeng may danggal ay hindi kailanman matatalo ng kahit anong imperyo. Sa paglubog ng araw, huminga ng malalim si Maris. Ang bukas ay hindi na isang banta. Ito ay isang pagkakataon. At sa bawat paghinga niya, alam niyang nasa tamang landas siya, ang landas ng isang buhay na tunay na kanya. Wala nang takot, wala nang sakit. Tanging pag-asa na lamang ang natitira at isang bukas na malawak maliwanag at puno ng liwanag.